sa ating mga ginawa sa buong linggong lumipas. At papasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya niya sa atin. Sa mga opportunity na Kanya binibigay sa atin na tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa. Na katulad nga ng sabi ni Sister Lizelle, Brother Joseph, ni Sister Angela, na masarap sa puso ang tumulong. Kasi yung pagtulong na ginagawa natin, means isinasabuhay natin si Kristo. Ibig sabihin nito, ay isinasabuhay natin yung katotohanan, sapagkat si Kristo po ang katotohanan. Di mo ba? Sabi sa John 14 verse 6, na ang ating Panginoong Kristo ang katotohanan. At sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng kanyang mga ginawa, ay hindi lang tayo basta naniniwala sa katotohanan, kundi atin itong isinasabuhay. Ngayon, ito po ang kumagat ng ating pag-aaralan. Is it enough to believe the truth? Sapat na po ba na tayo ay maniwala sa katotohanan? Atin po itong pagbulay-bulayan at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Kung nakilala namin naman na ang tahanan niyo po ay nasa mga langit, na po ay nagpupunit na ipapasalamat sa inyo sa araw ng Sabat na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin upang malaya kami makapag-aral ng inyong mga salita. Nawa ang inyong banal na presensya, siyang magbukas ng aming mga puso isipan, nang sa ganon ay matanggap namin ang lubos ang bawat mapapakinggan namin, bawat mababasa na katotohanan. At nawa ay ito ang humulma o maghugis sa aming mga karakter sa pagkakaroon namin o sa paghubog namin ng karakter na katulad ng sa Panginoong Kristo. Nawa ay patawarin na kami sa ating mga walang pagkakasala sa pangalan ng Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating pamagat ay sapat na po ba na naniniwala tayo sa katotohanan? So, ano ang magiging halaga ng katotohanan kung hindi natin ito isa sa kabuhayan? Ito ba ay may papakita ba natin ang pagiging Kristiyano kung hindi natin isa sa buhay yung mga katotohanan na ating binabasa o pinag-aaralan? Ngayon, katulad ng isang gamot, di ba? Alam natin, mga gamot o yung mga herbs, na ito ay makapagbibigay ng kagalingan sa atin. Ngunit, kung hindi natin ito iti-take, hindi natin ito iinumin, hindi natin ito ipaprocess para maging gamot natin at inumin, ito ay hindi magbibigay ng kagalingan sa atin. Ganun din po ang katotohanan. Naniniwala tayo na ang katotohanan ang siyang magliligtas sa atin. Ano po? Ngunit, kinakailangan ito na isa puso at isa isip natin ito at isa kabuhayan para matanggap natin yung kaligtasan na ninanais ng bawat isa sa atin. So, sabi po sa ating text na sa John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, kailangan na maintindihan po natin ito. Ano? Kailangan na malaman natin ang katotohanan. At sino nga ba itong katotohanan nito? O ano ang katotohanan nito na siyang makapagpapalaya sa bawat isa sa atin? Ano ang kanyang kapangyarihan taglay upang mapalaya niya tayo sa kung ano mang buhay ang meron tayo ngayon? Kung tayo man ay nasa buhay na nasa ilalim pa ng paggawa ng mga hindi kalooban ng Diyos, ano yung magiging gawain ng katotohanan ito sa ating buhay? So, believing the truth is not the same as living the truth. Ang paniniwala sa katotohanan ay hindi katulad ng pagsasakabuhay o pagsasakabuhayan ng katotohanan. So, thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Ngayon, kahit na ang mga diablo o yung mga hindi pa lang masyadong kita, no? So, kahit na yung mga diablo ay naniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Naniniwala sila sa katotohanan. Ngunit, hindi sapat yung paniniwala nila para sila ay maligtas. Ganon din po tayo. Hindi magiging sapat para sa atin
ang makakita lamang o malaman lamang natin kung ano yung katotohanan. Sabi nga dito na kung tayo ay naniniwala sa nag-iisang Diyos, ginagawa natin yung mabuti. Pero hindi pa ito yung magiging basihan ng ating kaligtasan. Sapagkat kahit nga yung mga diablo at yung mga fallen angels ay naniniwala sa Diyos pero hindi sila mga liligtas. So sa Matthew 7 verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ngayon, hindi lahat ng tumatawag sa ating Diyos, ng Panginoon, ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi lahat ng nag-aaral ng katotohanan ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero, ano sabi dito? But ngunit siya na siyang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siyang makakatanggap ng kaligtasan. So ito yung magiging basihan ng ating kaligtasan, mga kapatid. Ang paggawa o pagsasakabuhayan ng katotohanan. So sa pamamagitan ng, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng katotohanan, tayo ay makakatanggap ng kaligtasan, ngunit sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So, katulad na lamang sa panahon natin ngayon, di ba? Napakaraming nakikita natin na mayroong mga dalang Bible o yung iba pa nga, kabisado pa yung laman ng Biblia. Pero, hanggat hindi natin sinusunod yung mga laman ng Biblia, hanggat hindi natin sinusunod yung mga memory verse na ating kinakabisa, ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa ating pamumuhay ang katotohanan. So sabi sa Romans 2 verse 13, for not the hearers of the law are just before God. Hindi po yung mga nakikinig ng kautusan ng Diyos ang matuwid. Bagkus, the doers of the law shall be justified. Yung mga gumagawa at nagpapasailalim sa kautusan ng Diyos, ang siyang makakatanggap ng katwiran. Ito yung kinakailangan na magawa natin bilang mga Kristiyano. Sapagkat dito, ito yung magiging basihan ng Diyos, yung pamumuhay natin. Hindi kung ano yung nalalaman natin about sa katotohanan. So sabi sa The Faith I Live By, page 21, paragraph 5, search the scripture and live by every word. Kailangan natin saliksikin ang katotohanan o yung kasulatan ng Diyos at isabuhay ang bawat salita. That proceeded out of the mouth of God. Isabuhay natin ang bawat salita na lumalabas o lumabas sa bibig ng Diyos. Your soul's sanctification and righteousness will result from faith in the Word of God, which leads to obedience of its command. Now, it is not enough for us to just believe that there is truth. Kailangan po na magkaroon tayo ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos na siyang magdadala sa atin sa pagsunod sa mga katotohanan ito. Kailangan nating tignan ang ating mga sarili. Dahil kasi madalas tumitingin tayo sa ginagawa ng kapatid. Di ba? Kaya nagkakaroon ng parang natitisod tayo o kumbaga parang nadi-discourage tayo na magsimba. Dahil nakikita natin na si kapatid ay hindi pa nasusunod ang mga bagay na ito. Pero why not, tingnan din muna natin yung ating mga sarili. Kung nasusunod ba natin yung mga kautusan o yung mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Nasusunod ba natin yung mga counsel? Ibig po bang sabihin na kapag sinunod natin yung counsel o kapag tinuro natin yung counsel ng ating propetesa ay nagiging extreme na tayo? Hindi po ba sinusunod lamang natin yung ating mga binabasa dito na kung ano man yung ating mga napag-aaral ng katotohanan ay dapat nating isakabuhayan. Dapat nating i-share sa mga tao. Pero hindi natin dapat ipilit sa kanila na ganito yung gawin nila. Ipaliwanag natin kung bakit sa paggawa natin ng mga counsel na ito o sa paggawa natin ng katotohanan ito, mapapabuti yung ating mga buhay. Kasi kadalasan, nagkukulang po tayo sa explanation. Nagkukulang tayo sa kung bakit natin kailangan gawin ang mga bagay na ito.
So, let the word of God be to you as the voice of God instructing you. Ano po? So, ituring po natin na ang salita ng Diyos ay kanyang boses na nagbibigay sa atin ng panuntunan. At sabi dito na, this is the way, walk ye in it. So, sa bawat katotohanan, sa bawat kautusan, sa bawat counsel na meron tayo bilang Seventh-day Adventist, ito po yung daan. Ngayon, alam na natin itong daan na to. Hindi po ba? Pero kulang na nalalaman lang natin kung ano yung daan na dapat nating tahakin. Ang kailangan natin gawin ay lakaran yung nalalaman nating daan. Is it enough to know the health reformation and not doing it? Enough na po ba na alam natin kung ano yung dress reformation, kung ano yung doctrine reformation, kung ano yung mga council? Enough na po ba yun? So, kailangan nating lakaran yung mga katotohanan na pinag-aaralan natin araw-araw at tuwing Sabado. So, truth must lead us to Christ. Ang katotohanan ay dapat na mag-akay sa atin patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, nasagot na natin. Is it enough to believe the truth? Nasagot na natin kung sino ba yung truth na ito o kung ano ba yung truth na ito. Ang katotohanang binabanggit po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapat na po ba na naniniwala lang tayo sa ating Panginoon? Or, kailangan na magkaroon o makitaan tayo ng paggawa sa mga katotohanan na ating nalaman. So, by studying the Bible, we are studying Christ. We are studying the truth. And by studying the truth, we need to work. We need to do the things that will lead us to Christ. Dahil kapag sinunod po natin ang katotohanan ito, kapag ginawa natin ang mga katotohanan ito, ay magkakaroon tayo ng buhay sapagkat sa katotohanan ito, mayroong buhay. At nandito rin po yung daan na sinasabi sa atin. So sa John 17 verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Sa pamamagitan po ng katotohanan na ating pinag-aaralan palagi, o sa ating pinag-aaralan tuwing Sabado, ito ang siyang makapagpapabanal sa atin. Hindi po ba tapos na tayo sa justification at nandito tayo sa panahon na kung saan tinatawag na sanctification. So, kailangan na mapabanal ang bawat isa sa atin hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng kaalaman sa katotohanan, tayo ay mapapabanal. Tama? Hindi po. Hindi lang sapat na sa pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa katotohanan. Kailangan meron tayong alam sa katotohanan at ginagawa natin ang katotohanan para tayo ay mapabanal. Sabi sa John 5:39 verse 40, 39 to 40, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So, kapag tayo ay kapag sinaliksik natin ang kasulatan ng Diyos, dito natin makikita na nandito yung mga testimonya ng ating Panginoon na kung saan mag-aakay sa Kanya. Sapagkat kung hindi natin, di ba, kung hindi naman natin alam kung ano yung buhay ng ating Panginoon, paano natin siya susundan? Paano tayo magkakaroon ng example? If we do not know yung buhay na isinabuhay ni Kristo dito sa lupa. Kaya kinakailangan na saliksikin natin palagi ang sulat ng Diyos. So, sabi pa dito na hindi lamang ang katotohanan ay hindi lamang basta informasyon. Hindi lamang ito basta salita. Ang katotohanan ay si Kristo mismo. At madalas na nadadaya din tayo ng kaaway dahil nga, di ba, ang dami ko nang alam na katotohanan. Yun palagi yung minsan yung iniisip natin eh.
na marami na tayong alam sa katotohanan, marami na tayong alam sa Biblia, marami tayong alam sa council. Pero tunay po ba na marami na tayong alam? Sabi sa The Desire of Ages, 309, paragraph 2, the greatest deception of the human mind in Christ's day was that a mere assent to the truth constitutes righteousness. Ito po ang isa sa nandadaya sa panahon ni Kristo. At sa panahon din natin ngayon, na akala natin marami na tayong alam sa katotohanan. At itong katotohanan na nalalaman natin, ang siyang magpapatuwid sa atin. Pero hindi. Ito daw po ay deceiving. Ito daw po ay pandaraya ng ating sariling pag-iisip. Na kung minsan, akala natin, punong-puno na tayo ng impormasyon. Pero anong sabi? It does not bring forth the fruits of righteousness. Hindi dahil akala natin marami na tayong alam, ay magiging instrumento na to para tayo ay maging matuwid. Pero hindi. Sabi dito, hindi ito ang magpapakita ng mga bunga ng pagiging matuwid. Pero kung isa sa buhay natin, kahit na yung konti nating kaalaman patungkol sa katotohanan, ito yung magpapakita sa mga tao ng liwanag na dapat na makita sa bawat Kristiyano. Enough na ba na alam natin na sa mga tao na naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo, ang pagkain ng karne ay mawawala? Sapat na po ba yun? O mas magiging mabuti para sa atin na ngayon pa lang ay isabuhay na natin? Dahil di ba tayo naman ay mga Kristiyano, ibig sabihin naghihintay tayo sa ikalawang pagparito ni Kristo. So, we should live out the truth na alam natin upang makita sa atin ang bunga ng pagiging matuwid. So, truth that does not transform is dangerous. Ang katotohanan po na hindi nakapagpapabago sa atin ay makapagpapahamak din sa atin. Bakit? Di po ba mas mabigat yung kaparusahan sa mga tao na nakakahalam ng katotohanan at hindi ginagawa ang mga katotohanan ito? So, kapag tayo ay naniwala sa katotohanan, kailangan na i-embrace natin o ilagay natin sa ating mga puso si Kristo. Hindi lamang yung mga turo patungkol sa Kanya. Kailangan na isakabuhayan natin itong mga katotohanan ito. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. So ano daw po ang magiging resulta ng hindi pagbabago sa atin ng katotohanan? Matatanggap po natin ang puot ng Diyos sapagkat sa pagkakaalam natin ng katotohanan at tayo ay patuloy na nabubuhay sa paggawa ng mga kalikuan na hindi kalooban ng Diyos, tayo ay mapaparusahan. Sino man ang mga nang humawak sa katotohanan at hindi ito ginagawa, siya ay hindi matuwid na tao. So, sabi po sa Luke 12, verse 47, and that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Kung sino daw po ang lingkod, itong servant, o naglilingkod sa Diyos, na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, at hindi hinahanda ang kanyang sarili, at ginagawa ang kanyang kalooban, ay nararapat na parusahan. Hindi sapat na nalalaman lang natin yung katotohanan. Dapat malaman natin na yung katotohanan yun yung kalooban ng Diyos para sa atin. At itong kalooban na ito ay dapat din nating isabuhay. Dapat nating sundin. Sapagkat ito yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sabi sa 2 Thessalonians 2, verses 10 to 12, because they received not the love of the truth, that they might be saved.
And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believed not the truth, but had pleasure in righteousness. So dahil hindi nila ni-receive o tinanggap ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katotohanan na sana ay makapagliligtas sa kanila, ay inaalis nila yung gabay ng Diyos sa kanila. At ang Diyos ang siyang magbibigay sa kanila ng mga delusyon, na siyang magpapalakas ng mga bagay na hindi nila pinapaniwalaan. At ito ang magbibigay sa kanila ng kapahamakan na mga hindi naniniwala sa katotohanan at gumagawa ng mga bagay na hindi matuwid. So sabi po sa Christ Object Lessons, page 272, paragraph 2, words are of no value unless they are accompanied with appropriate deeds. Hindi po makikitaan ng halaga ang mga salita hangga't hindi ito nasasamahan ng paggawa natin. So, kahit na gaano karami yung katotohanan na nalalaman natin, kahit na gaano kalaki yung kaalaman natin sa Biblia, hangga't hindi po natin ito naisa sa buhay, ay hindi po ito magiging liwanag sa atin. Hindi ito magpapakita ng bunga sa atin bilang mga Kristiyano. Kailangan na yung katotohanan ang siyang sumakop sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip, upang sa bawat salita na ating pag-aaralan ay may isa sa kabuhayan natin ito bilang mga Kristiyano. The power of truth when received. So ano nga po ba yung kapangyarihan ng katotohanan kung ito ay ating matatanggap? So sabi po sa Hebrews 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ngayon, di ba, palagi po nating napag-aaralan na ang salita ng Diyos ay katulad ng two-edged sword o isang tabak na may dalawang talim. Pero ang sabi po dito ay mas matalim pa siya kesa doon. Na kahit na yung mga kaluluwa na humihiwalay sa Diyos ay kanyang na pipierce o kanyang nasisibak ang mga kaluluwang ito, na sa kabila ng pagkakaroon nila ng puso na kahit na nakakaunawa ng mga katotohanan ay hindi nila ito ginagawa. Ito yung salita ng Diyos ang siyang magpapaliwanag o magbibigay sa kanila ng explanation kung bakit kailangan nilang gawin ito. So sabi sa Psalms 119 verse 11, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So kung ilalagay natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, ang bawat katotohanan na ating napag-aaralan, ay magiging sandigan natin ito upang hindi tayo magkasala sa Diyos. At ito ay isang mahalagang gawin natin bilang mga Kristiyano, sapagkat ang tunay na naniniwala ay dapat na sumusunod sa mga katotohanan ito at nagbibigay ng kalayaan, nagbibigay ng pagbabago sa ating mga sarili at nagpapabanal sa atin. So, in 1 Peter 1 verse 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. So, sa pamamagitan po ng pag-alam sa katotohanan at sa pagsunod sa mga katotohanan ito, ay ito po yung magpapadalisay ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ng Diyos.
So, kinakailangan na magpasakop tayo sa ating Panginoon na sa kahit na anong bagay na gagawin natin, palagi nating iisipin kung ito ba ay magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sa bawat trabaho, sa bawat ginagawa natin bilang mga tao, palagi nating isipin kung ito ba ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So sabi po sa Testimonies, Volume 5, page 575, when this grand truth is seen and understood, those who hold it will work in harmony with Christ to prepare a people to stand in the great day of God, and their efforts will be successful. Ngayon, kung itong katotohanan ito ay makita sa bawat isa sa atin, na nakakaunawa ng mga salitang ito, at ating panghahawakan ng mga salitang ito, ay magkakaroon tayo ng magiging kaisa tayo ni Kristo. At may hahanda tayo na makatayo sa huling kapanahunan at makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang paniniwala sa katotohanan ay hindi lamang basta paniniwala, kailangan na isuko natin yung ating mga sarili. Na kapag tayo ay nag-yield sa katotohanan, ay maniwala tayo o manampalataya tayo na tayo ay mababago. Yung ating mga karakter ay magiging kaisa ng karakter ng ating Diyos. Yung ating mga habits at yung magiging destiny natin, yung magiging kapalaran natin sa mundong ito. So, kinakailangan na meron tayong goal bilang Christian na hindi lang dapat tayo nakikinig sa mga katotohanan. Kailangan na isabuhay natin ito. So, katulad na lamang ng isang buto. Ano po? Ang isang buto ay hindi magiging isang halaman unless ito ay itanim natin. Ito ay madiligan at ito ay maarawan. Ganon din po ang katotohanan na ating pinanghahawakan. Kung itong katotohanan ito ay mananatili lamang katotohanan at hindi natin isa sa puso at isa sa isip, hindi makikita sa atin yung bunga. Ngayon, ganon din po yung proseso sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Christ Triumphant, page 247, na those who believe present truth are to practice the truth. Live the truth. Ano po? Kung sino man sa atin ang naniniwala sa mga katotohanan, ay kailangan na i-practice natin ito at isabuhay natin ito. They are to study the Word and eat the Word, which means eating the flesh and drinking the blood of the Son of God. So, sa pamamagitan po ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay atin dapat itong kainin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad ng kanyang laman. Ano po? At dapat natin dapat nating inumin ang kanyang dugo. So, sa pamamagitan ng katotohanan ito, ay dapat na mapabanal niya tayo. So, ang huling katanungan po, is it enough to believe the truth? So, sabi dito na believing the truth is not enough. We must live the truth daily. Be sanctified by the truth and embrace Christ, the living truth. Kailangan na isabuhay natin yung katotohanan araw-araw. Kailangan na mapabanal tayo ng katotohanan ng ating nalalaman. At kailangan na mangunyapit tayo kay Kristo na siyang tunay na buhay na katotohanan. Ngayon sa atin, bilang mga Seventh-day Adventists, napakadami po nating katotohanan na pinag-aaralan. Nag-aaral tayo ng Bible, nag-aaral tayo ng mga counsel sa atin. Pero hindi po sapat na nag-aaral lang tayo. Kailangan po na tayo bilang mga Kristiyano ay isabuhay natin itong mga counsel na ito, itong mga katotohanan ito, para makita po sa atin yung bunga. Kailangan na maging liwanag tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Sabi nga, nung na kiniklensing namin na napakabait daw namin na
kahit hindi namin kapananampalataya, na kahit Muslim, ay pinupuntahan namin para makatulong sa mga tao. Pero di ba, ganun naman yung pagsasakabuhayan ng katotohanan. Sapagkat ganun din naman yung ginawa ni Kristo. Hindi rin naman siya namili ng mga tao. Hindi siya nagtanong kung ikaw ba ay Kristiyano bago kanya tulungan. So ganun din po tayo, na sa ating pagsasakabuhayan ng katotohanan ng Diyos, dapat alam natin na ang katotohanan ito ay para sa lahat. Hindi lang ito para sa atin ng mga Seventh-day Adventists. So para ma-share natin itong mga katotohanan ito, kailangan na ipakita natin ito sa ating mga buhay. Kailangan na makita sa atin yung bunga ng pagiging Kristiyano. At di ba, hindi lang naman po sa salita tayo makakapagmensahe. Makakapagmensahe din tayo sa mga bagay na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Kung ano yung bunga na makikita sa atin ng mga tao sa paligid natin, ito po yung magiging mensahe natin sa kanila. So, yun lamang po at maraming salamat sa Panginoon at pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.